milyon-milyon na ang ating mga kababayang nangako na sasama sa gagawing napakalaking rally sa darating po na January 13 mga kababayan, no? Luzon, Visayas, Mindanao, at sasabayan pa yan ng ating mga kababayang OFW worldwide. So ikaw na lamang po ang hinihintay. Sama-sama po tayo sa darating na January 13. At ito hindi lamang po ang ating mga kapatid na mga taga-Iglesia ni Cristo, maging po yung ating mga kababayan, no? Mga kapatid na Muslim at iba pang mga leader ng religious organization. Grabe, sama-sama na po tayo, no? Patuloy din ang ating ang panawagan ng ating mga kaibigan na magkaisa tayo upang matuldukan na itong nangyayaring kaganapan at kaguluhan na nangyayari po sa ating pamahalaan mga kababayan. Hindi na po maganda. Grabe ang mga nangyayari. Ito nga ng nakarang araw, no, ay tinanggal po ng ating presidente itong ating vice presidente bilang member ng National Security Council. Pero ayon po sa ating vice presidente ay mula pa 2022, parang hindi naman po siya laging naiimbitahan sa mga meeting ng National Security Council. Mga kababayan, talagang dati pa ay talagang gusto nilang tanggalin. Pagkatanggal nila kay BP, sinabay po nila si Tatay Digong na napakalaki sanang ambag noon para sa mga advice patungkol sa national security. At syempre mga kababayan, tinanggal din po yung ating mga nakarang presidente. Buhay pa yung nakarang presidente na si Estrada. Tinanggal din, no, ng ang ating dating presidente na si Gloria Macapagal Arroyo. Dahil nga ba ito mga kababayan na itong dating mga presidente ay kampi dito kay BP Sara o kaya sumusuporta dito sa mga Duterte. Kaya ba nila tinanggal itong mga dating presidente? Kasi natatakot ba sila na baka ang puwersa ng Arroyo, Estrada, sino pang buhay na presidente ay sumama dito sa puwersa ng mga Duterte? Nako mga kababayan, parang nangyayari na yung mga nakaraang mga taon kung saan yung kanyang tatay mga kababayan. Yung kanyang tatay ay tinanggal din po ng nung tatay niya yung kanyang vice presidente sa National Security Council. At matapos nun mga kababayan, doon na nagsimula na magdeklara ng martial law. Parang sinasabi nga ng ating mga kababayan, no, na the history repeat itself. Grabe, kung nangyari sa tatay, posible kasing mangyari na sa anak, no, mga kabayan. Kasi nga katulad ng sa tatay, ganun din ginawa ng anak. Tinanggal sa National Security Council itong ating vice presidente at syempre para mag-match doon sa nangyari noong martial law nung pagkapanahon na ni Marcos Sr. Martial law na lamang po ang kulang para makumpleto. At dahil nga po nag-aaklas ang taong bayan, ayaw po ng taong bayan sa mga nangyayari ngayon. At syempre iisipin po ni Marcos Jr., no, ni Nyor, ayan, basta yan ang tawag sa ngiwi, ano pa bang tawag dyan, i-komento nyo nga yung pinakatawag dyan, no. Ayaw nila na maagaw yung kapangyarihan sa kanila dahil hindi naman gumaganda kasi ang kanilang pamamahala, milyon-trilyon ang kanilang budget, tapos wala po kayo makikita mga proyekto. So disappointed yung taong bayan. At syempre itong pamahalaan nila, yung kanilang government, parang gusto nila na walang mangyayari, sa kanila pa rin ang posisyon kahit nag-aaklas ng taong bayan. So ang mangyayari doon,
baka ideklara din itong martial law. Huwag natin hahayaan mga kababayan na mangyari iyon. Kaya sama na kayo sa amin, no? Sama na tayo dito sa gagawing malakihang rally. Luzon, Visayas, Mindanao. Meron sa Iloilo, Rizal Park, kung hindi ako nagkakamali, dyan sa may Iloilo City. Dito sa may Manila, ang dalawa sana pagpipilian, no? Ang Rizal Park o dito sa may Quirino Grandstand at dito sa may Liwasang Bonifacio. Mukhang hindi pinabayagan dito sa may Rizal Park. Siyempre, malakas siguro dito sa admin kaya hindi pinayagan o hindi nakakuha ng permit. At dito tayo mga kababayan sa may bahagi po ng Liwasang Bonifacio. Malapit lamang po yan dito sa may part ng Binondo Intramuros Friendship Bridge. So, dahil nga nandito na tayo, usapan pa rin natin, no, ang project, no, usapang project naman tayo. Ito po, project ng pagpapalinis ng Pasig River, Duterte Legacy po ito. At ito, ang ginagawa dyan sa gilid, ang nagpasimula niyan ng plano si Tatay Digong. Medyo in-extend lang siguro nila, sabi nila buong from Manila Bay papunta doon sa Laguna Bay, so diretso daw yan. Pero ang plano ng nakaraang administration ni Tatay Digong ay from dito sa may tinatayuan natin papunta doon sa may Ayala Bridge. Ngayon parang extend na. Pero ang nagpasimula talaga niyan si Tatay Digong, hindi lang naituloy masyado dahil nga po time ng pandemic at yung mga ibang budget ay napunta doon sa health problem ng bansa. So ngayon mga kababayan, ayan, no, wala naman po tayong gaanong problema sa health issue o sa kalusugan. Wala nang problema kasi wala na po tayong budget. Zero subsidy, kaya kawawa yung ating mga kababayan. So, meron naman, may budget naman, pero kakapusin yun kung sakaling magkaroon po ng emergency. Kaya dapat mas malaki yung budget ng ating PhilHealth din. Kaso, zero budget, nakakalungkot mga kababayan. Buti pa ng karaang admin, kahit may pandemic, nandyan ang tuloy-tuloy ang serbisyo ng ating gobyerno. Infrastructure, healthcare, education, at ano-ano pa man. So, sa darating na eleksyon, huwag kalimutan, PDP laban, straight vote.